Usaping backsliding, napakahalaga po na mapakinggan nyo po ito at kung paano tayo makakalapit uli sa Panginoon. Born-again Christian ako Born-again Christian ako. Nag-backslide lang. Totoo? Oo. Tapos naging cell leader din ako. Niolata, no? Wala, balik ka na. Gusto ko na nga din para maano na ako sa buhay ko. Napakaano ko ngayon, pariwara ako ngayon eh. Bakit? Wait lang. Kailan ka tumanggap? Na parang nasabi mo na Christian na ako. Naalala mo pa ba nung time na tumanggap ka? Matagal na yun eh. Medyo bata pa. Siguro hanggang grade 9. Dapat graduate na ako ngayon. Ang tagal na. Oh. Tapos, sabi mo kanina nag-backslide ka. Ano rin ako, na-experience ko rin mag-backslide as a Christian. Anong buhay mo ngayon? So, gusto ko tang kamustahin. Given naman na parang may time na masaya tayo, di ba? Pero yung ganyan na parang alam mo sa sarili mo na nag-backslide ka or malayo ka na sa church, anong feeling? Anong pakiramdam mo ngayon? Alam mo yung gusto mong bumalik, kaso hindi ka makabalik. Kasi masyado mo nang minamahal yung mga makamundong bagay. Ayoko bumalik kay Lord na ganito ako. Dapat talaga yung handa ako na talikuran talaga lahat. Kapag hindi ko kaya talikuran lahat, pero bumalik ako sa Kanya, alam ko, mag-backslide ako, di ba? Pero kumbaga parang in the back of your mind, parang may, ba sa'yo, may calling, may conviction ka na. Oo. Lagi ka nire-remind ni Lord na, ayan, hindi ka pa babalik. Bumalik ka na, palo, hindi ka pa rin babalik. So may conviction ka na? Naman. Balik ka na. Oo. Tayo, sa posisyon natin, tayo, content creator, di ba? Ano bang pinaka-role natin or work natin dito as social media, di bang entertain, magpasaya. Pero, alam mo, kahit sa akin, may conviction din sa akin madalas na parang sa ginagawa ko na napapasaya kayo yung mga tao, pero minsan may tinatanong ko yung sarili ko na, Lord, masaya ka pa ba dito? Kumbaga parang, yun nga. Di ba? May ganun may ganun. Para sa akin, enough ba to na influensyahan ko ba sila ng dapat ko i-influensya sa akin? Kumbaga parang, Lord, nagagamit ko ba yung binigay mo sa akin na name, na popularity, na influence? Kumbaga parang nakikita ko na naglalaban yung sa'yo na gusto ko i-pursue yung pangarap ko na which is may time na makamundong bagay. Tapos may time na parang gusto ko i-pursue yung kingdom ng Lord, ganyan, di ba? Hindi nakakaalam ang backsliding ay pagtalikod sa pananampalataya. Tinanggap mo na si Jesus tapos nawala ka kahit na nag-init ka na sa paglilingkod, nabanggit nga doon, cell group leader, ibig sabihin nagdi-disciple na. So, kaso ng lamig, dating ginagamit, naging lukewarm Christian. Ito yung problema sa panahon natin ngayon. Kailangan nyo maunawaan na tayo po ay nasa last days at sabi ng Matthew chapter 24, marami po ang madadaya kahit mga Christian na. Ngayon, tuluyang nawala po yung apoy sa paglilingkod. Sino po ba yung mga ganitong Kristiyano? Isa ka ba dito? Let me know in the comment section. Kasi maglalaban po yan. Tulad nito, fame versus denying yourself. Alam mo yung gusto mong bumalik, kaso hindi ka makabalik. Kasi masyado mo nang minamahal yung mga makamundong bagay. A good thing here is parehas Christian, tapos hindi nahiya kahit alam nilang nag-backslide sila. Kasi maraming Christian na nag-backslide talagang lumalayo. Sila talagang gusto nilang bumalik, hindi lang sila makabalik. Kasi tingnan nyo po, alam nila yung backsliding, kailan mo in-accept si Jesus, may calling, and may conviction. Actually, ang conviction, it is not conscience. It's the Holy Spirit calling us to repent. Para lang i-remind sa atin ng Holy Spirit, our identity in Christ. Who are we in the sight of God? Bilang isang anak ng Panginoon, nung tinanggap mo siya, inaccept ni Jesus po yun. Nung nagrepent tayo, we are forgiven and we are not forsaken. Yun yung tatandaan po natin. Ngayon, gusto natin bumalik kaso hindi tayo makabalik. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa kahihiyan. Shame. Isa sa pinakamahirap mapatawad ay yung ating sarili, lalo na kung alam mo na ikaw ay Christian tapos ginawa mo pa rin kahit alam mong labag ito sa kalooban ng Panginoon. The more na ganito yung nararanasan natin na gusto nating bumalik, huwag nating pagmatigasin yung puso po natin. Come back to Jesus. Come back to God. It is not too late. Lagi kong naiisip po kapag ganito, merong gustong bumalik na Christian pero hindi niya magawa. Yung prodigal son, the parable of the prodigal son. Open arms tayong tatanggapin ng Panginoon. Oo, nakagawa tayo ng mali. Natatakot tayo sa judgment. Pero, ang gustong ipakita po dito ng Panginoon, hahabagin ang Diyos. 1 John 1:9. If we confess our sin, He is just and faithful to forgive us and cleanse us to all our unrighteousness. Kabigatan din po yan mga kapatid. Huwag nating hayaan na mawala tayong tuluyan dun sa kalooban ng Panginoon. Tanggapin natin yung invitation ng Lord. Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Minsan takot kasi ang Christian, lalo na kapag nakakagawa na ng kasalanan.
Sobrang tindi na ba ng nagawa natin kasalanan? Ilang beses man tayo madapa, ilang beses rin tayong tutulungan ng Panginoon. Alam niyo po ba ang isang tao na nanumbalik at nagsisi, laksa-laksang anghel ang nagkakaingay at nagkakasaya sa langit. Ang paanyaya ng Panginoon sa atin, iiwanan niya yung 99 na sheep para lang doon sa isang tupang naligaw. At madalas tayo yung isa po na yun. Get back to God right now kasi hindi kanya iniwan. Madalas tayo lang yung nang-iiwan. Sinabi pa ni Pedro kay Jesus, kahit iniwan kayo ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. Sinagot siya ni Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok, ngayong gabi, 3 beses mo akong ikakaila na kilala mo ako. Ito yung totoo. Madalas natin pinagpapalit ang Panginoon sa fame, sa popularity. Madalas natin pinagpapalit ang Panginoon sa money. Pero ano ba talaga yung totoong kailangan natin gawin? Surrender. Take up your cross and follow Jesus. Ngunit nananalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. May dahilan kung bakit ka babalik sa Diyos. Huwag mong ikahiya na nanlamig na wala sa Panginoon. Ito yung gustong sabihin ng Diyos sa'yo. Yung experience mo na yan, magagamit mo para akayin rin yung ibang Christian. Isang dahilan para makapanumbalik tayo sa Panginoon, God protects us even we don't know. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan. Alang-alang sa pagsunod niya sa akin sapagkat ang taong naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kayong mga naliligaw kong anak, manumbalik kayo sa akin at itutuwid ko ang inyong kataksilan. Ang sinasabi ng Panginoon sa video ito, kaya kinreate, manumbalik tayo sa Panginoon kung matagal ka nang nag-backslide kay Lord. At marami po ang nasa church pero backslider sa puso. I want to pray for you, kapatid. Sabayan mo ako, Panginoon. Salamat po sa mensaheng binigay niyo po sa amin. Patuloy po kaming nagpapakababa. Patuloy nyo kami, Panginoon, na palakasin spiritually. Patuloy nyo kaming pag-apuyin, Panginoon, sa pananampalataya. Anumang struggle, problems, Panginoon, even sickness, na mahatak sa amin para makalayo sa inyo. Panginoon, ang dalangin namin ay patuloy nyo kaming patatagin sa mga ganitong bagay upang hindi kami mawalay sa inyo. At kung kami man, Panginoon, matagal nang hindi nakakapag-serve sa inyo, nakakapaglingkod sa inyo, salamat dahil nandito pa rin yung conviction, nandito pa rin yung Holy Spirit na umaakay lagi sa amin. Salamat po dahil sa walang tigil at sawa ninyong paanyaya sa amin. Hallelujah. Patuloy ko po, Panginoon, lalapit aking mga kapatid na nahihirapan na makapanumbalik po sa inyo. Salamat po. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Comment down below. Amen. Makakatulong din, mga kapatid, yung paglapit natin sa Panginoon ay pagbabasa, pag-meditate ng Word of God, at huwag maging isolated sa mga Christians. Huwag kayong maniwala na hindi na kailangan ng church at di kailangan ng group pagdating sa pananambahan. No, it's deceiving, mga kapatid. Kailangan po natin ng bawat isa. Magpalakasan tayo, magpanalanginan po tayo. Amen? Yun lang, kapatid. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung meron kang kilala na matagal lang hindi nakakapanumbalik kay Lord, share mo ito. Subscribe ka, follow ka sa mga to napapanood na platform. If you want to be a part of this kingdom expansion, you can subscribe for monthly supporter o kaya naman po mag-join po kayo. Highly appreciated, mga kapatid. Ito ang inyong likod, Pastor Gab Bueno. God bless po.